tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pagsalubay kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguli ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang ikapulihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, itong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin. Suubi ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan
ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasa saklaw, buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga lagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometrong layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila, ay nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakasibay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa sa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos palang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya, at sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, banghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon na nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kaya hangal ninyo
Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan at ipaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumulay na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at tumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon na lamang ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ng mga kasulatan. Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narata nilang nakakatipon ng 11 at ibang pang mga kasama nila at nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ang dalawang nangyari sa daan at kung paano siya nakilala ng paghati-hatiin niyang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Patuloy po ang ating pagninilay sa ating Panginoon na muling nabuhay at kung paano ba ang kanyang pagkabuhay ay bumago ng buhay ng mga alagad at bumago sa ating mga kanya-kanyang buhay. Yung dalawang alagad na tinutukoy na nagtutungo sa patungong Emmaus ay yung dalawang alagad na tumatakas. No? Ang purpose nila para sila, o kung bakit sila umalis sa Jerusalem ay upang magtago. Bakit? Sapagkat yung kanilang inaasahan na Mesiyas na siyang magtatanggol sa kanila, sa kanilang mga kaaway noon, in particular, the Romans, ay patay na. At kung patay na ang siyang magtatanggol sa kanila, anong mangyayari? Di sila naman yung isusunod sapagkat kilala sila na alagad ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga itong dalawang ito, hindi lang basta nag-uusap, no? O hindi tumatakas patungo sa lugar, 11 kilometers from Jerusalem, no? Upang magtago at hindi madamay dun sa kinatnan ng kanilang sinusundan. Pero mga minamahal kong kapatid, nagbago lahat nung sila ay samahan ng ating Panginoon. At sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid, ganun din. Minsan, sa kagustuhan nating ayusin yung problema ayon sa ating pamamaraan, anong ginagawa natin? Instead of facing these things, yung mga suliranin na iyan, ang gusto na lang nating takasan. Ayaw nating harapin. Bakit? Sapagkat iniisip natin na ang isang bagay na iyan ay mas mahirap resolbahin o hopeless na yan o wala na yung pag-asa. Pero mga minamahal kong kapatid, ang problema, ang ating lahat ng pinagdaraanan ay dapat nating hinaharap sapagkat unang-una pa lamang ibinigay na sa atin ng Diyos, no? At kanyang ibibigay sa atin ang paraan upang ma-overcome natin yan. Paano ko ba sinabing ibinigay na? Sapagkat napagtagumpayan na ng Diyos ang lahat, ang kamatayan, no? Ang kasalanan ay napagtagumpayan na niya. So lahat ng bagay sa mundong ito, walang kahit ano yung makapagpipigil sa atin matupad ang kalooban niya. Ibig sabihin, hindi tayo magagapi ng kahit anumang
pagsubok sa buhay na ito. At patuloy ang pag-alalay sa atin ng Panginoon. Paanong patuloy? Sa bawat suliranin sa ating buhay, kasama natin ng Diyos. Katulad nung karanasan ng 2 alagad, sinamahan ng Panginoon yung 2 alagad, pero initially, ano yung nangyari? Nung una, hindi nila na-recognize. Sinabi nila doon sa ating Panginoong Hesus, hindi pala nila nakikilala, ano ba yung kanilang frustration? Ikaw na lamang bang di nakakaalam ng mga pangyayaring nangyari doon sa Jerusalem? No, yung kanilang frustration na akala namin siya na ang aming Mesiyas, pero siya ay pinako sa krus. Kaya nang sagot sa kanila, nang tugos sila ng ating Panginoon, kay hangal ninyo. No? Hindi nyo pa rin nauunawaan ng lahat. At mga minamahal kong kapatid, natural sa atin na hindi maunawaan ng lahat dahil minsan we resist, no, yung kalooban ng Diyos. No, minsan yung grasya at biyaya, bakit natin hindi natatanggap? Katulad ng karanasan ng 2 alagad dahil sa kasalanan. Para tayong tinatabingan sa mata pag tayo nagkakasala at hindi natin nakikita yung greater purpose. Kaya kapag hindi nangyari sa ating kalooban ng mga bagay-bagay, ang bilis-bilis nating nawawala ng loob. No? Wala na akong pag-asa, ito na yung katapusan. Pero mga minamahal kong kapatid, ang Jesus ng pagkabuhay ipinapaalala sa atin na ang ating mga pinagdaraanan ay hindi katapusan. Pagkos sa kabilang banda, ito ay simulain. Ano yung simula? Pagka naubos na yung inyong lakas at kakayahan, nag-uumpisa ng gumana ang biyaya at grasya ng Diyos sa ating buhay. At wari ko po, ito yung karanasan nung lalaki na hindi makalakad doon sa templo na pinagaling ni Pedro at ng alagad. No? Ibang-ibang Pedro na yung nakilala natin dito with conviction at nais siyang ibahagi yung kanyang naranasang kabutihan mula sa Diyos. At ito yung panahon kung saan sila'y nagpapagaling na. Ito po yung panahon na yung unang Kristiyano, they share things in common. No? Ipinagbabahagi na nila ang bawat isa nung kanilang mga ari-arian at binibigay nila sa mga nangangailangan o kapag may nangangailangan, ipinangtutulong nila dun sa higit nangangailangan yung kanilang pinagsama-sama na mga kayamanan o pinagsama-sama nilang mga ari-arian. Natuwari ko, naririnig nitong isang taong to na hindi makalakad dun sa harap ng templo yung ginagawa nila. Kaya nga, ano yung hiningi niya kay Pedro? Barya. No, upang magkaroon siya. Alam niyang nagbabahaginan ito o nagbabahagi na ng mga Kristiyano ng mga panahong iyon, pero more than yung pera, ang naisip pagkaloob ni Pedro sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus ay yung tunay na kagalingan. Minsan ganun din tayo. We are contented doon sa bagay na akala natin makapagpapasaya sa atin. No? Doon sa kalagayan ng lalaki, yung barya. Sa ating buhay, minsan yung kahit nasa maling relasyon, dahil akala natin yun lang ang magpapasaya sa atin, yung taong lang yun, nakukontento na tayo. Nasa loob ng kasalanan kasi iniisip natin, wala nang ibang makapagpapasaya sa atin. Pero mga minamahal kong kapatid, pag itong mga bagay na ito, give up natin, no? Ibinigay natin sa Diyos at tayo nagtiwala na hindi niya tayo papabayaan kailanman. Susupresahin din tayo ng Diyos tulad nung pagpapagaling na naranasan nung lalaki doon sa labas ng bahay, no, ng panalanginan. No? Higit pa sa kanyang inaasahan, siguro sa kanyang isip, makakain man lang ako, pero ibinagkaloob sa kanya sa pamagitan ni Pedro sa tulong ng ating Panginoong Hesus yung isang bagay na kailangan niya pero hindi naman niya hinahanap. At sa ating pagpapatuloy ng pagdiriwang mga minamahal kong kapatid,
magandang pagnilayan din yan at gamitin natin, no, bilang paraan upang tayo makalapit sa Diyos. No? Hanapin natin, let us identify, no, ano yung mga bagay na patuloy kong ginagawa, tinatahak, na naglalayo sa akin sa Diyos. Ano yung mga bagay na pinaninindigan ko, na alam kong naglalayo sa akin sa Diyos. At ano naman yung mga bagay, mga minamahal kong kapatid, no, yung maaari kong gawin upang aking parating masunod ang kalooban ng Diyos. Wala pong nagbigay, nagsakripisyo, nagtiwala sa Diyos na kanyang pinabayaan. Tulad po ng lalaking ito at mga alagad, patuloy po tayong manalig na ang Panginoon ng muling pagkabuhay ay kasama natin parati. At yan po yung pagsumikapan natin, yung pagpapakabanal, pagtitiwala sa Diyos sapagkat ito po yung inaatas sa atin ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano na ating ipinagdiriwang hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang ibahagi pong mga kabutihang ito sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-alala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daang patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo na higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat ng nagpamisa, lahat ng miling ng ating panalangin, at ang lahat ng kaluluwas purgatorio. Manalangin tayo. Ama, Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas.
kalibingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siyang tupang maamong umakos sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat ito may sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang alaga ng sabong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat na mapumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria na ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Diyos, lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananimbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo aming pananampalataya at ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalatay na niyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat
na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsasanggalang nawa tayo ng katawan ng Diyos ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at iyong lumbay. Puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalon at kinapi ang unasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig kang buhay ang Panginoon. Halina't hawakan aking tagiliran. Daliri mo'y iyong lusot sa butas na kamay. Kapayapa ang hatid, iyon ang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalon at kinapi ang kamatayan. Unasan ang iyong luha sa mata
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na April 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mo mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan sa iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalangay ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.